Posibleng dumami raw ang mga mamumuhunan sa Pilipinas kasunod ng pagbibigay ng Fitch Rating Agency ng investment grade sa Pilipinas ayon sa mga eksperto. Pero ang Ibon Foundation hindi raw nakikita magkakaroon ito ng malinaw na epekto sa mga karaniwang Pilipino. Narito po ang aking report. Sa muling pagbubukas ng kalakalan sa Philippine Stock Exchange, bumaba ng 7.88 points ang PSE Index. Pero sa intraday trading, sumampa sa 6,900 level ang index. Mas mataas pa ito sa all-time high na naitala ng index nitong Miyerkules, kung kailan iniakyat ng Fitch Ratings Agency sa investment grade ang Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa PSE, may engganyo raw nito ang mga foreign investor na lalong mamuhunan dito sa Pilipinas. Paliwanag ng Fitch, naging malakas daw ang external balance sheet ng gobyerno na bunsod umano ng pagsisikap na mapabuti ang paggastos, pagkolekta ng buwis at pagbabayad ng utang ng gobyerno. Sumipa rin daw ang foreign exchange reserve dahil sa patuloy na pagpasok ng remittance mula sa mga OFW. Malaking tulong din umano ang mga business process outsourcing o BPO. The main indicator here would be the sharp increase in foreign exchange reserves that's occurred over the last few years. The economy has been able to strengthen its own external balance sheet. At kung mas maraming investment sa bansa ayon sa mga eksperto, darami rin daw ang trabaho para sa mga Pilipino. Meron ng mga dahilan para pumasok talaga dito ang mga investors. Pero para sa research think tank na Ibon Foundation, walang malinaw na epekto ang investment grade sa mga karaniwang Pilipino. Tanging kakayahan lang daw kasi ng pagbayad ng utang ang sinasabi ng ratings agency. Ang paglaguraw na ekonomiya, dapat may kasabay na pagtugon sa kawalan ng trabaho at kahirapan. Ang tanging tinatasa niya, yung kakayahan ng magbayad ng utang ng gobyerno ng Pilipinas. Wala rin daw katiyakan kung magtatagal ang investment grade sa Pilipinas. Tinitignan din kasi ng ratings agency kung ano ang mga polisiya natin sa mga issue, gaya ng unemployment, infrastructure at iba pa. Critical din daw ang darating na eleksyon. Let's say nga, we have elections that are not credible for whatever reason, baka bawiin yan. Ang mga hamong ito nakaatang higit sa lahat sa mga lider ng bansa. Ang dapat magawa ng gobyerno, mas-sustain reforms, no? Mas mapaganda niya talaga yung ating financial condition. Second, ang mga private businesses naman and mga individuals dapat natututo rin magbayad ng kanilang buwis. Hindi nandadaya para mas mapalakas yung ating